Good morning po! Let's start our day with an attitude of gratitude. Ating pasalamatan at sambahin ang ating Diyos sa simula pa lamang po ng araw. Sama-sama po tayong mag-devotion dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. So hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seemed like the summer birds just swiftly blown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. Your hope is frail. It's hard to kill. So hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask, and it's easy to give in to your fears. But when you're blinded by your pain, can't see your way clear through the rain, a small but still resilient voice says hope is very near. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. Now you will. You will when you believe. You will when you believe.
Amen. Praise God. Ang title po ng ating morning devotion ay Strength and Resilience that Comes from a Grateful Heart. Kumusta po tayo? Kung minsan po ba tayo ay nakadarama ng panghihina, tayo ay talunan o nawawalan ng pag-asa? Mabisang panlaban po sa panghihina at kawalan ng pag-asa ay isang pusong nagpapasalamat sa Panginoon. Ang sabi po sa ating teksto ay, at hayaan po ninyong basahin ko sa inyo. At ito po ay matatagpuan sa Awit 34:1-8. Ganito po ang sinasabi. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Tingnan mo, at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Ang awit po na ito ay mula sa puso ni Haring David, isang kapahayagan na siya ay nagpapasakop sa pag-iingat ng Diyos. Siya po ay nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos kung paano siya pinapagtagumpay at iningatan sa lahat ng panganib. Kaya hindi po sa puso lang ang kanyang pagpapasalamat, sa halip, binibigkas niya ito mula sa kanyang mga labi. Kay ganda nga po ng simula ng talata, ang sabi po, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Nawa tayo rin po mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ipagsabi din po natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, ang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Huwag po tayong manahimik sa ating paghahayag ng pagpapasasalamat natin sa ating Diyos. Sapagkat ang atin naman pong ihahayag ay hindi sarili natin, kundi ang kabutihan, katangian, pangako at ang Kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Sapagkat ang mga ito ay hindi po kayang ipaliwanag ng tao. Walang kapara, walang katumbas. Kung minsan may mga pangyayari na tila ba walang magandang nangyayari, pero kapag naging sensitive po tayo sa pagkilos ng Diyos at kinikilala natin ang Kanyang presensya sa ating buhay, maipagpapasalamat po natin ang lahat. Deserve po ng ating Diyos ang ating pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. Sa gayon, ang makakarinig po ng ating mga patotoo sa atin, maririnig po nila tayo, ay lalakas din at maitutuon natin sila na ilagak ang buong pananampalataya sa Diyos. Kaya, wag po tayong mahiyang magpatotoo kung hinihingi ng pagkakataon. Kinikilala po ni Haring David na ang kanyang mga tagumpay ay hindi saganang kanyang sariling husay. Sa karanasan po ni Haring David bilang hari, hindi laging nasa high point, kundi mayroon din pong mga low point. Pero inihahayag pa rin niya ang papuri at pagtitiwala sa Diyos at meron po siyang security. Ang sabi niya po sa verse 7, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Amen. Purihin ang Panginoon. Atin pong lasapin ang kabutihan ng Diyos, nawa po ay lumalim pa ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos upang lalo nating makita at malasap ang Kanyang kabutihan. Sa gayon, anuman po ang ating kaharapin, nakatitiyak po tayong lalakad tayong may katatagan, may paninindigan, kalakasan at higit sa lahat, pusong umaapaw sa pagpapasalamat na magreresulta sa nag-uumapaw nating kagalakan sa bawat araw. Malalasap po natin ang Kanyang kabutihan kung patuloy tayong magtitiwala, magmamahal, at uunahin siya sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa halimbawa ng awit ni Haring David. Ang sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay pasasalamatan, ikaw ay papupurihan, ihahayag ang iyong mga gawa. Tulungan din po ninyo kami na hindi lamang sa mga high point ng aming buhay namin kayo pinagpapasalamat. Hindi lamang kami doon magpapatotoo, kung hindi kung paano nyo kami tinutulungan sa lahat ng low point ng aming buhay. Salamat po sa lahat ng yugto ng buhay. Malungkot, masaya, tagumpay, kabiguan, kawalan, kasaganaan. Dahil sa lahat ng iyon, Panginoon, never nyo po kaming iniwan. Never nyo po kaming binitawan. Karamay ka namin sa bawat sandali. Karga-karga nyo kami, Panginoon, sa panahon ng aming pagluha. Salamat po, O Diyos. Tunay, Panginoon, na napakabuti niyo. Lagi nawa kaming magkaroon ng encounter, Panginoon, sa iyo. Lagi naming panabikan ang pananalangin, ang pagbabasa ng iyong salita, sapagkat doon, lagi kaming may encounter sa iyo, Panginoon. Anytime, makakalapit kami sa iyo with all confidence, Panginoon. Walang judgment sa lahat ng aming nararamdaman. Kita ninyo, Panginoon, ang laman ng aming puso. At lagi naming nadarama ang iyong yakap at kung paano nyo kami chini-cheer sa lahat ng iyon. Kung kaya't wala kaming ibang Diyos na kikilalanin sa aming buhay, ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin niyo po kami sa mga sandali na hindi kami nakahandang magpatotoo ng ginawa ninyong kabutihan sa amin. Na kung minsan, Panginoon, taken for granted namin yung lahat ng blessings na minsan nakikita namin maliliit na bagay, pero napakalaking bagay. Salamat po, Panginoon. Pero Lord, sa sandaling ito, patuloy ko pong nilalapit ang aking mga kapatid na kasamang nagdi-devotion ngayon. Pagpalain niyo po sila, ilayo sa lahat ng masama, sa lahat ng panganib. Pagalingin sa karamdaman. Tugunin ang kanilang mga dalangin ayon sa inyong kalooban. Kilusan po ninyo ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat sa aming buhay. Lord, dinadalangin din namin ang mga may kaarawan. Pagpalain niyo po sila, gayon din po ang sumapit sa anniversary, Panginoon, ng wedding. I-bless niyo po ang kanilang buhay at pagsasama. At Lord, ang iyong iglesia, patuloy ninyong kilusan, patuloy ninyong pangunahan, patuloy ka pong mangusap sa mga pastol na itinalaga ninyo sa iyong iglesia. Patuloy kaming magbigay kaluguran sa iyo bilang isang pamilya. Lord, dinadalangin po namin ang aming bansa, ang lahat ng aming leaders, pagpalain po ninyo. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po mga kapatid, happy birthday sa lahat po ng may kaarawan ngayong araw na ito at happy anniversary po sa mga sumapit sa anibersaryo ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kapatid, kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, i-share po natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po sa Thursday. God bless po. Kasama